Nakatayo si Logan sa eskinita, ang kanyang mga pandama ay lalong tumalas nang mapagtanto niyang ang buong paligid ay nababalot ng lason na gas, makapal at gumagapang sa hangin sa paligid niya. Agad siyang kumilos at paitaas na lumundag gamit ang kanyang wind boots, upang takasan ang nakasasakal na ulap sa ibaba. Habang nasa ere at bahagyang umiikot ang kanyang katawan, nakita ang kanang bahagi ng kanyang mukha, ang kanyang pisngi ay nagsisimula ng magkulay berde dahil sa lason. Isang mura ang dumaan sa kanyang isip, puno ng pait at inis, habang naaalala na kahit sa kanyang nakaraang buhay, ang lason ay lumilitaw lamang sa huling bahagi, hindi ganito kaga, at hindi ganito kadesperado. Lumapag siya sa bubungan ng walang pag-aalinlangan at agad na inactivate ang kanyang force, na ipinadadaloy sa loob ng kanyang katawan upang linisin ang toxin sa kanyang sistema. Ang proseso ay dahan-dahan ngunit nakikita. Ang berdeng marka na kumakalat sa kanyang leeg at kanang pisngi ay nagsimulang maglaho ng unti-unti. Sa loob ng ilang segundo, ang kulay ay tuluyang nawala, na nag-iwan sa kanyang balat na malinis muli na tila walang nangyari. Huminga ng malalim si Logan, sa pagkaalam na matagumpay niyang nailabas ang lason. Ang kanyang tingin ay bumaba sa eskinita, ang kanyang ekspresyon ay tumigas habang iniisip ang sitwasyon. Wala na ang mga asasin. Ang tanging bakas na lamang nila ang natira. Sa ibaba ng eskinita, ang berdeng lason na gas ay nananatili pa rin, mahinang umiikot sa masikip na espasyo, at ang kanyang espada na si Lux ay nakahandusay sa lupa. Habang nakatitig dito mula sa itaas, isang alon ng pagkadismaya ang damaloy sa kanya, ang buong sitwasyon ay tila nakababaliw na sa pagiging kakatwa. Kalaunan, ang eksena ay lumipat sa silid ng hari, kung saan nakaluhod si Logan sa harap ng trono habang isinasalaysay ang nangyari sa eskinita. Ipinaliwanag niya na patay na ang mga assassin, at ang hari ay nagtanong ng may hindi paniniwala nang mapagtantong lahat ng mga ito ay nagpakamatay. Yumukod si Logan ng may paggalang, at inaming ang lahat ay nangyari sa isang iglap lamang, kaya wala silang pagkakataon na kilalanin ang kanilang organisasyon o matuntan ang mastermind sa likod ng pag-atake. Formal siyang humingi ng paumanhin sa hari. Namayani ang tensyon sa silid habang tumitigas ang mukha ng hari, halata ang kanyang pagkainis bago bamulong na ito ay ayon sa kanyang inaasahan. Habang nakayuko pa rin, nakaramdam si Logan ng panginginig, dahil alam niya kung gaano kainahinala ang kinalabasan ng pangyayari, isang resulta na madaling magtuturo ng hinala laban sa kanya. Sa isang sandali, tila tiyak na kukwestiyonin ng hari ang kanyang katapatan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-iba ang ekspresyon ng hari at pinatingala siya. Tumangala si Logan at nakitang nakangiti ang hari ng may init, lamambat ang tono nito, at tiniyak sa kanya na hindi niya ito kasalanan, nangangahulugan lamang daw ito na naging mabusisi ang paghahanda ng kaaway. Lalong naging masaya ang ekspresyon ng hari habang pinupuri ang pagsisikap ni Logan, tinatawag siya sa kanyang titulo at kinikilala ang kanyang hirap. Parehong nagulat si Logan at Felix sa biglaang pagbabago ng pakikitungo, ang tensyon ay naglaho ng napakabilis at napakaayos. Si Logan, habang sinusubukang intindihin ang sandali, ay sumagot ng isang nalilito ngunit magalang na pasasalamat. Tumayo ang hari mula sa kanyang trono, at inaming matapos dumanas ng malaking insidente ng nakaraan, baka naging masyado siyang matalas. Habang papalapit kay Logan, nagsalita ang hari ng may kabab ang loob, na humihingi ng tawad sa kanyang mga kakulangan bilang pinuno. Huminto siya sa harap nito, ipinatong ang kamay sa balikat ni Logan at, nang may nakatitiyak ng ngiti, ay nagsabing wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan kundi si Logan. Sa tabi nila, pinanood ni Felix ang eksena, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa tunay na kaligayahan habang kinakausap ang hari, halatang naantig sa sandali. Ngunit si Logan ay malayo sa pagiging kampante. Habang nakatingin sa mukha ng hari, tila may mali, isang kakaibang pakiramdam ang pumasok sa kanyang isip, na tila ang init sa harap niya ay hindi tugma sa katotohanan. Nanatili siyang tahimik sandali, pinoproseso ang pakiramdam, bago ito ipinagwalang bahala. Nang may mahinang tawa, kinamot niya ang likod ng kanyang ulo at nagpasalamat sa tiwala ng hari. Tumawa na rin ang hari kasabay niya, at hindi nagtagal ay gamaan ang kapaligiran sa silid. Kumalat ang tawanan at tila, sa panlabas man lang, ang lahat ay bumalik na sa normal. Kalaunan, bumalik si Haring Roger sa kanyang nakasanayan, nakaupo sa kanyang silid na may hawak na baso,
naghahanap ng aliw sa alak habang nananatili ang bigat ng araw. Habang humahakbang si Cleo at nilalagyan muli ang kanyang baso, casual nitong itinanong kung nasiyahan ba ang kanyang kamahalan sa pagkikita nila ni Count Logan. Huminto ang hari sa tanong, inuulit ang salita sa mahinang tono na tila sinusubukan ito, bago uminom. Sa sumunod na segundo, nawala ang kanyang pagtitimpi. Malakas na ibinalibag ang baso sa mesa, ang matalas na tunog ay umalingaw-ngaw sa silid habang lumalabas ang kanyang pait. Siyempre, hindi siya nasiyahan. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng hinanakit, habang inaamin na ang araw na ito ay wala ng iba kundi isang pagtatangka lamang na ayusin ang sarili niyang pagkakamali, ang hanggal na pagkakamali na ipakita ang kanyang tunay na nararamdaman ng ganoon kadali. Bumalik ang kanyang isip kay Logan, ikinatwiran niya na bagaman si Grand Duke Felix Esperanza, na namuhay para sa iisang layunin, ay maaaring hindi makapansin ng ganoong kaliit na bagay, tiyak na naramdaman ni Duke Logan ang kanyang tunay na intensyon. Inaalala ang sandaling iyon, sinubukan ng hari na bigyang katwiran ang kanyang mga kilos, kinukumbinsi ang sarili na ginawa na niya ang lahat ng magagawa ng isang pinuno sa paghingi ng tawad. Ngunit agad din niyang itinakuwil ang isiping iyon. Hindi iyon ang nangyari. Ang ipinakita niya sa harap ni Logan ay takot. At ang mas malala, tila ito ay pagpapasakop. Ang realisasyong ito ay kumakain sa kanya habang lumalalim ang kanyang pagkadismaya. Mapait niyang kinwestiyon ang sarili, iniisip kung ang dalawa niyang nakatatandang kapatid, kung sila kaya ang naupo sa trono, ay dumanas ng ganoong kahihiyan. Ang isiping iyon ay lalong nagtulak sa kanya sa kawalan ng pag-asa, hinawakan niya ang kanyang ulo at sumubasob sa mesa, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng matagal na hinanakit. Ang lahat ng ito, sa paniniwala niya, ay nagmula sa kanyang nakaraan. Mula sa pagiging ikatlong prinsipe, laging isinasantabi ng kanyang mga kuya, at naging isang walang kapangyarihang duwag na nakatago sa anino. Tahimik na nanood si Cleo, ang kanyang karanasan sa hari at ang sarili niyang mga iniisip ay naglalaban. Nakita niya ang pagkasira ng loob ng hari. Matapos ang maikling sandali, kalmado siyang nagbuhos ng dagdag na alak sa baso at marahang hinimok ang hari na makinig habang umiinom. Pagkatapos, habang nakatayo sa likod nito, ibinaba ni Cleo ang kanyang boses at nagbigay ng isang mungkahi. At sa tahimik na sandaling iyon, naging malinaw na sa likod ng kanyang kalmadong anyo, mayroon na siyang sinisimulan, maingat na nagpaplano at nagmamanipula sa sitwasyon sa paraang magsisilbi sa kanyang sariling layunin. Pagkalipas ng isang linggo, isang karwahe ang papasok sa kabisera ng kaharian ng Grandia, na umani ng tahimik na atensyon habang humihinto ito. Lumabas si Damien matapos pasalamatan ang sundalo, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang suriin ang paligid ng mapagtanto niyang sa wakas ay narito na siya sa kabisera. Samantala, ang mga tao sa malapit ay hindi mapigil ang mapatingin ng may gulat, nagbubulungan sa isa't isa nang makilala nila ang sagisag, at kinukwestiyon kung iyon nga ba talaga ang karwahe ng pamilyang McLean. Bago makarating dito, si Damien ay nakaupo sa loob ng kanyang opisina, naliligaw sa kanyang iniisip matapos ang isang tawag mula kay Logan. Hindi niya maunawaan kung bakit ang isang katulad niya, na isang mababang opisyal na tagapangasiwa, ay biglang ipinatawag sa kabisera, lalo na't ang anino ng naganap na tangkang asasinasyon ay nananatili pa rin sa kanyang isipan. Dahil dito, hindi siya naging mapanatag sa pagkasangkot sa isang bagay na higit pa sa kanyang posisyon. Isinantibi ang mga isiping iyon, sa huli ay nakarating siya sa isang villa, kung saan napansin niya ang isang tagalinis na nagwawalis sa pasukan. Matapos lumapit, nagtanong siya kung iyon ba ang villa ng pamilyang McLean, at doon siya kinilala ng tagalinis bilang si Damien Nadal, ang inaasahang panauhin para sa araw na ito. Ngunit casual siyang sinabihan nito na wala dito ang duke. Agad itong ikinagulat ni Damien, at nang magtanong siya kung nasaan si Logan, ipinaliwanag ng tagalinis na isang iginagalang na panauhin ang dumating sa palasyo ng hari, kaya napilitan si Logan na madali ang ipatawag. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Damien, habang nagtataka kung anong klaseng panauhin ang sapat na importante para hilahin si Logan palayo ng ganoon kabilas, at kinukwestiyon kung mayroon nga bang ganoong tao sa kaharian sa kasalukuyan. Ang eksena ay lumipat sa palasyo ng hari, kung saan ang mga dambuhalang pinto ay bumukas ng may awtoridad upang ayanunsyo ang pagdating ng isang espesyal na envoy mula sa Ares Empire. Pumasok si Count Christian Molong ng may kalmadong kumpiyansa,
Ang kanyang mahabang buhok at kapansin-pansing pulang robe ay agad na nagpatingkad sa kanya habang kumakalat ang mga bulungan sa bulwagan. Tahimik na itinuturo ng mga tao ang kanyang walang kapintasang balat bilang hindi maikakailang patunay ng dugong bughaw ng imperyo, habang naglalakad siya ng walang pag-aalinlangan at formal na binati si Haring Roger ng may paggalang. Gayunpaman, pinanood lamang siya ng hari sa katahimikan nang hindi nagpapakita ng anumang reaksyon. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon habang tinatanong kung ano ang nagdala sa envoy ng imperyo rito. Bilang tugon, itinuro ni Christian ang kanyang mga kasama, na nagsimulang magpasok ng mga kariton na puno ng mga regalo. Ipinaliwanag niya na, bagaman medyo huli na, naparito siya upang batiin ang hari sa kanyang koronasyon at ihatid ang mga handog ng emperador. Sa isang panig ng bulwagan, nakatayo sina Logan at Felix na pinagmamasdan ang lahat. Tahimik na itinanong ni Logan kung normal ba para sa isang imperial envoy na dumating ng biglaan, ngunit sumagot si Felix na hindi. Idinagdag pa nito na tila alam na ng hari ang pagdating na ito ng mas maaga, na lalong nagpadagdag sa kalituhan ni Logan. Tahimik niyang itinanong sa sarili kung bakit huli na ginawa ang anunsyo, lalo na't nag-ulo nito ang buong schedule, habang si Felix ay nakabuntong hininga na lamang at ipinaalala sa kanya na may malaking insidenteng nangyari kamakailan at idinalahilan na lamang ng hari na nakalimutan niya ito. Gayunpaman, hindi naniwala si Logan sa paliwanag na iyon, dahil matatag ang kanyang paniniwala na may mga sadyang bagay na hindi dapat makalimutan ng isang pinuno, lalo na ang isang bagay na kasing halaga ng pagdating ng isang envoy mula sa imperyo. Habang isa-isang inilalantad ang mga regalo, naging imposible ng baliwalain ang halaga ng mga ito. Isang koronang may napakagandang pagkakagawa ang namukudtangi, kasama ang mga bihirang elixir, isang 5th class artifact para sa kalusugan, at maging ang mga hiyas na hindi na nakukuha sa mga minahan. Ang bawat item ay nagtataglay ng napakalaking halaga at malinaw na sumasalamin sa nag-uumapaw na yaman at impluwensya ng imperyo. Sumagot si Haring Roger nang may bahagyang ngiti habang nagpapahayag ng pasasalamat, at sinabing ang gayong kagandahang loob ay nararapat na suklian. Ngunit agad na binaliwala ni Christian ang ideyang iyon, at kalmadong ipinaliwanag na ang emperador ay walang hinihinging anumang kapalit. Gayunpaman, matapos ang maikling sandali, ang kanyang tingin ay direktang lumipat kay Logan. Bahagyang nagbago ang atmosfera ng idugtong niya na mayroon, sa katunayan, na isang kahilingan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Logan, at idineklara na ang batang bayani na lumutas sa krisis ng kaharian, si Duke Logan McLean, ay iniimbitahan sa kabisera ng imperyo. Ang mga salitang iyon ay tumama ng may bigat, at napatigil si Logan sa kinatatayuan habang ang gulat ay kumalat sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon ay nawala ang kanyang pagtitimpi, habang sa tabi niya ay ganoon din katindi ang reaksyon ni Felix, na parehong natigilan sa hindi inaasahang deklarasyon. Sa sandaling iyon, ang isipan ni Logan ay nag-ulo sa hindi paniniwala habang sinusubukang intindihin ang narinig, at napagtantong ang emperador mismo ang personal na nag-imbita sa kanya. Ang pangalan ng pinuno sa likod ng imbitasyon ay nagtataglay ng bigat na hindi kayang baliwalain ni Logan, ang emperador ng Ares Empire, si Caesar Van Ares. Isang mananakop na nagpasiklab ng mga digmaang imperial at dumurog sa mga kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Siya ang mismong lalaki na minsan nang tumayo bilang pangunahing kaaway ng Grandia Liberation Front sa nakaraang buhay ni Logan. Sa kabila ng pakikipaglaban sa mahabang tunggaliang iyon, hindi man lamang nakita ni Logan ang mukha nito bago siya mamatay, at ngayon ang parehong figure ay personal siyang iniimbitahan sa kabisera ng imperyo, na nagpaparamdam sa sitwasyon na tila hindi totoo at lubhang nakababahala. Nakatayo sa kanyang harap, kalmadong naghihintay si Christian ng tugon, ngunit ang atensyon ni Logan ay napunta sa iba ng isang boses ang sumingit. Iminungkahi nito na marahil ay mas mabuting tanggapin niya ang imbitasyon, at nang lumingon si Logan, napagtanto niyang si Haring Roger ang nagsasalita. Kalmadong idinagdag ng hari na para sa ikabubuti ng ugnayan ng dalawang bansa, dapat pumunta si Logan. Ang mungkahing ito ay agad na nagpukaw ng hinala sa isipan ni Logan, tinatanggihan ito ng kanyang instinto habang nagtataka kung ang hari ba ay may kinalaman sa likod ng mga eksena. Ngunit nang sulyapan niyang muli si Christian, agad niyang isinantabi ang isiping iyon, sa pagkaalam na ang imperyo ay hindi kailanman kikilos ayon sa kagustuhan ng hari maliban na lamang kung ito ay magsisilbi sa sarili nilang agenda.
Matapos ang maikling sandali upang pakalmayan ang kanyang sarili, sa huli ay ibinigay ni Logan ang kanyang sagot. Sumang-ayon siyang pumunta ngunit humingi ng oras upang maghanda dahil ang emperador mismo ang kanyang makakaharap. Tinanggap ito ni Christian ng walang pag-aalinlangan, at ipinaliwanag na sapat na oras ang ibibigay. Iminungkahi niya na dumalo si Logan sa Spring Festival sa susunod na taon, na gaganapin sa kabisera ng imperyo sa Assyrian. Ang pagbanggit sa susunod na tagsibol ay nagpatigil kay Logan sa kanyang isipan, hinalkala ang realidad ng paglalakbay, dahil ang taglamig ay papalapit na at ang biyahe ay aabutin ng halos 3 buwan, kakaunti lamang ang kanyang oras upang kumilos. Gayunpaman, bahagya niyang itinikom ang kanyang kamao habang tinatanggap na wala siyang tunay na pagpipilian sa usaping ito. Kasabay nito, ibinigay niya ang kanyang pinal na sagot at sinabing maghahanda siya ng naaayon, habang sina Christian at Haring Roger ay halatang nasiyahan sa kanyang naging desisyon. Hindi nagtagal, formal na ipinahayag ng hari na dapat nang simulan ang mga paghahanda para sa isang piging ng pagtanggap bilang parangal kay Count Christian. Pagkaraan ng ilang sandali, nakitang paalis ng kastilyo si Logan na walang balak manatili para sa pagdiriwang, habang nakasunod sa kanya si Felix at nagtatanong kung tunay ba itong nagbabalak na umalis agad nang hindi man lang dumadalaw sa prosesyon. Simple lamang ang sagot ni Logan na may trabahong naghihintay sa kanyang teritoryo, habang winiwalang bahala ang ideya ng pagpanatili. Si Felix naman, na tila naiinis na, ay nagtanong kung ano ba ang maaaring maging dahilan ng kanyang labis na pagkabisi, ngunit binago ni Logan ang daloy ng usapan sa pamamagitan ng paghingi ng paumanhin at paghiling ng isang pabor, na bantayang mabuti ang hari habang siya ay wala. Ang kahilingang ito ay lubos na ikinagulat ni Felix, kaya naitanong niya kung hindi pa ba nagkakasundo si Logan at ang kamahalan. Ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Logan na ito mismo ang dahilan kung bakit siya humihiling, na nagpapakita na ang kanyang mga hinala ay hindi pa naglalaho. Nagpakawala ng isang mahinang buntong hininga si Felix, habang kinikilala na hindi nila kayang magkaroon ng isa pang pagkakaunawaan gaya ng dati, at pagkatapos ay binanggit ang sugo ng imperyo, na pinapuna kung gaano kabait at daling lapitan ni Christian sa buong pagpupulong. Inaalala ang paraan ng malumanay nitong pakikipag-usap sa lahat. Itinanong ni Felix kung naniniwala pa rin ba si Logan na balak ng imperyo na maglunsad ng digmaan sa kabila nito. Gayunpaman, hindi nag-atubili si Logan at may katiyakang sinabi na hindi maiiwasan ang digmaan. Nang magtanong si Felix kung bakit, habang bakas ang pagkalito, itinuro ni Logan ang mga handog na ipinakita kanina, na nagpapaliwanag na ang mga elixir, mga artifact na sumusuporta sa kalusugan, at mga pambihirang hiyas na hindi man lang maibenta ay walang naitutulong sa pagpapalakas ng kapangyarihang militar ng isang bansa. Dahil sa tusong pag-question sa tunay na layunin sa likod ng mga naturang alay, nahirapan si Felix na tanggapin ang interpretasyong iyon. Iniisip niya kung labis lang bang nag-iisip si Logan, ngunit pinabulaanan ni Logan ang kaisipang iyon, na sinasabing hindi niya nais na maging mapaghinala. Subalit kung tunay na magpapatuloy ang kapayapaan, wala nang mas gaganda pa roon. Ngunit kung sumiklab ang digmaan, ang anumang kawalan ng pag-iingat ngayon ay magiging isang malubhang pagkakamali sa hinaharap. Nang marinig iyon, natahimik sandali si Felix habang pinoproseso ang loika bago tuluyang sumang-ayon na tama si Logan. Nangako siya na hindi rin niya ibababa ang kanyang pag-iingat, at tinanggap ito ni Logan sa pamamagitan ng isang tahimik na kahilingan. Nang gamaan ng kaunti ang usapan, binanggit ni Felix na kapag umalis na si Logan patungo sa imperyo, magtatalaga siya ng isang bantay na sasama sa kanya. Na nag-udyok kay Logan na magtanong kung sino ito, ngunit ngumiti lamang si Felix at itinago itong lihim, na sinasabing mas masaya itong ihayag sa susunod na lamang, na nag-iwan kay Logan na medyo naiinis habang nagtataka kung ano ang pinaplano ng matanda. Idinagdag pa ni Felix ng tila casual lamang na kahit na maging abala si Logan, dapat siyang bumisita paminsan-minsan, habang binabanggit na madalas siyang hinahanap ni Stella kamakailan. Sumang-ayon si Logan na babalik kapag natapos na ang kanyang trabaho, at nangakong bibisita muli. Dahil doon, hinimok na siya ni Felix na umalis, at tumugon si Logan ng isang magalang na pagpaalam, na sinasabihan siyang mag-ingat bago tuluyang naglakad pa uwi. Naging seryoso ang ekspresyon ni Felix habang tahimik na hinahangad ang kanyang ligtas na paglalakbay. Pagkaraan ng ilang araw, lumipat ang eksena sa
McLean Estate, kung saan ang kapaligiran ay puno na ng tensyon at pagmamadali. Pumasok si Dwayne na may dalang mabigat na bundle ng mga naipong ulat, at maayos na inilagay ang mga ito sa mesa sa harap ni Logan, na halos kara-rating lang ngunit sumasabak na agad sa trabaho ng walang pahinga. Habang nakatayo sa tapat niya, hindi napigilan ni Dwayne na magtanong tungkol sa sitwasyon, kung bakit siya nagmamadali kaagad pagkarating na pagkarating. Ngunit umupo lamang si Logan at sinabing ito ay apurahan, habang isiniwalat na aalis siyang muli sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito ay sa loob ng halos kalahating taon, isang pahayag na agad na ikinagulat ni Dwayne. Subalit ipinagpaliban ito ni Logan at sinabihan siyang mag-ulat muna, habang nangangako ng mga paliwanag mamaya. Mabilis na sumunod si Dwayne at nagsimula sa pinakaimportanteng balita, na nagpapalam tungkol sa kinaroroonan ng batang Panginoon na si Ronyan. Ipinaliwanag niya na kasalukuyan itong nasa Southern Empire, na nagtatrabaho bilang isang mersenaryo sa ilalim ng pangalang Ron. Agad na nahinuhan ni Logan na malamang na nakikipaglaban ito sa mga halimaw sa rehiyong iyon. Idinagdag ni Dwayne na nahimete si Lady Marian nang marinig ang balita, dahil hindi nito nakayanan ang gulat na ang kanyang anak ay naging isang mersenaryo. Nang marinig iyon, napatingin si Logan sa dokumento ng may mahinang buntong hininga, habang inaasahan na ang problemang maidudulot nito. Casual niyang sinabi sa kanyang sarili na sa susunod ay dapat siyang maghanda ng gamot na pampakalma bago pa man siya maabyutin ng ganti, bago sinanyasan si Dwayne para sa susunod na ulat, na galing naman kay Philip. Matapos suriin ang lahat ng mga ulat ng sunod-sunod, hindi na nag-aksaya ng oras si Logan at dumiretso sa mga lugar ng pagsasanay upang personal na inspeksyonin ang progreso ng mga kabalyero, kung saan tumayo siya sa tabi ni Kaisalon. Pinagmasdan niya ang mga sundalo ng may matalas at mapanuring tingin, habang itinatanong kung ito ba ang unang pangkat na napili 4 na taon na ang nakararaan. Nang makumpirma na sila nga ang mga unang sumailalim sa sensory test, tumalas ang atensyon ni Logan habang sinusuri silang mabuti gamit ang kanyang bahagyang nagniningning na dilaw na mga mata. Napansin niya ng may malinaw na pagsang-ayon kung gaano karami sa kanila ang may kakayahan ng maglabas ng force, isang tanda na marami sa kanila ang malapit ng umabot sa antas ng night class. Kasabay ng kanyang pagkilala sa kanilang pag-unlad, biglang sinabi ni Kaisalon na masyado pang maaga para mamangha, na ikinagulat ni Logan bago isiniwalat ang katotohanan. Pagkatapos muling makumpirma ang tungkol sa unang pangkat, isiniwalat ni Kaisalon ang isang bagay na mas nakakagulat, na 5 sa kanila ang awakened na. Mabilis ang naging reaksyon ni Logan, ang kanyang focus ay agad na nakatuon sa grupo habang itinatanong kung paano yun naging posible sa loob lamang ng 4 na taon. Hiniling niyang malaman kung sino sila, kaya itinuro ni Kaisalon ang 2 batang kabalyero sa loob ng pormasayon, ang isa ay may buhok na blonde at ang isa naman ay kayumanggi. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay namukod-tangi na noong unang sensory test at nagpahayag ng tunay na katuwaan sa kung gaano kaepektibo ang paraang iyon. Gayunpaman, hindi nagtagal ang tuwa ni Logan nang mapagtanto niya ang isang katotohanan. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang nagiging madilim ang kanyang iniisip, na kinikilala na hindi lamang ito ang kanilang tagumpay, kundi isang paraan na matagal na ring ginagamit ng mismong imperyo, na nagre-recruit na ng mga sundalo sa buong bansa gamit ang parehong sistema. Naging malinaw na ang kanyang teritoryo lamang ay hindi kailanman mapapaliit ang lumalaking agwat na iyon. Habang nakapatong ang kamay sa kanyang baba, nagsimula siyang mag-isip ng malalim, habang napagtatanto na kailangan nila ng mas maraming talento kung nais nilang makipagkompetensya, kahit na ang ibig sabihin nito ay palawakin ang paraang ito sa buong kaharian kung kinakailangan. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang iniisip, isang biglaang gambala ang pumutol sa kanyang konsentrasyon ng isang uwak ang lumipad at damapo mismo sa kanyang braso. Agad na napansin ni Logan ang mensaheng nakatali sa binti nito at nakilala na galing ito sa Information Guild. Si Kaisalon naman, na tila natutuwa, ay nagtanong kung nag-aalaga ba siya ng ganoong uri ng ibon, ngunit itinanggi ito ni Logan. Nang maglaon, kinuha ni Logan ang sulat at sinimulang basahin ang nilalaman nito. Kinumpirma ng mensahe na sa 4 na hindi kilalang individual na hinilingan ni Logan ng impormasyon noong nakaraang mga taon, 3 sa kanilang mga pagkakakilanlan ang napatunayan na. Ang mga ito ay mga unaffiliated superhumans, mga individual na, kahit sa kanyang nakaraang buhay, ay umabot sa pambihirang antas ng kapangyarihan ng hindi kailanman pumanig sa anumang paksayon.
Ang mga taong tulad ni Victor, isang mamamatay tao ng mga maharlika na ngayon ay nasa ilalim ng kanyang utos, at ang isa pang kilala bilang si Cronet, isang dalubhasa sa pagpatay na pumanaw na. Malinaw na nauunawaan ni Logan ang mga implikasyon dahil ang pag-iwan sa mga natitira ng hindi nababantayan ay haantong sa isang tiyak na landas kung saan sa loob ng 5 taon, sila ay magiging mga mersenaryo sa ilalim ng imperyo at makikilahok sa pagsakop sa kaharian. Ang hinaharap na iyon ay nag-iwan sa kanya ng 2 pagpipilian lamang, na parehong malamig at hindi maiiwasan, ang hikayatin silang sumali bago pa man sila makuha ng iba, o paksain sila bago pa sila maging isang malaking banta.